Samantala, update muna tayo sa Maynila at naroon ang ating kasamang si Trisha Zafra para dito sa truck holiday na ito. Trisha? Rafi, hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin yung isinagawang truck holiday nang may hindi bababa sa 50 mga pahinante at driver ng truck dito sa may bukana ng Access Road papunta sa MI City malapit sa may Delpan Road dito sa Maynila. Hinaing ng mga driver at pahinante, Rafi, lubos nga raw silang apektado noong daytime truck ban na ipinatutupad nitong lungsod ng Maynila simula pa ng Pebrero. Ayon sa kanilang mga kwento sa atin, base raw sa mga karanasan nila, naging abusado raw yung mga nanguhuling traffic enforcer. Nabawasan nga rin daw yung kanilang biyahe dahil sa truck ban, kaya bawas din daw ang kanilang kita. Lagi rin daw silang puyat dahil sa gabi lang sila pwedeng makabiyahe at takaw disgrasya raw ito. Rafi, lahat ng truck na papasok o papunta sa MI City ay hinihikayat ng mga nagpoprotesta na makiisa sa kanila. Gayon din yung mga truck na palabas. Kung makikita mo, merong ilan sila mga miyembro no, na may hawak na mga papel. Yan ay mga polyetos na naglalaman, Rafi, nung kanilang mga hiling. At isa nga sa kanilang mga hiling ay alisin nga ang Ordinance 8336 o yung daytime truck ban. Nagdulot ito ng kaguluhan, Rafi. Kanina nagkaroon ng komprontasyon dito. Mismong mga opisyal na mga truckers group na ACTO at CTAP yung nagpapatigil nitong ginagawang truck holiday dahil ayon sa kanila naantala yung delivery ng ilang truck papuntang MI City dahil may ilang miyembro ng mga nagpo-protesta rito kanina naglagay ng mga sako doon sa daraanan ng truck na papasok dito sa MI City at hindi makadaan papasok, no? Kaya nagdulot nga ito ng kaguluhan at ayon nga sa opisyal ng ACTO na nakipag-usap dun sa mga nagpo-protesta kanina, kailangan nila ng koordinasyon para nagkakaisa yung kanilang kilos protesta dahil tulad kanina naabala raw yung delivery ng ilang mga truck at operator dahil hindi nila alam na meron palang nakaamba na ganitong holiday ngayong araw ng isang grupo ng mga driver at pahinante ng truck. Ikinasama naman ito ng loob, Rafi, ng mga driver, no? Dahil ayon sa kanila, hindi raw lubos na naiintindihan ng mga operator at owner ng trucking industry yung kanilang mga hinaing at sila raw na mga driver at pahinante ang lubos na naapektuhan ng bagay na ito. Sa ngayon, payapa naman yung isinasagawang kilos protesta. Meron ng mga tauhan ng pulis na ipinatawag at nakapakalat na rito. At ayon sa kanila, gusto lamang daw panatilihin ng mga pulis na payapa itong isinasagawang truck holiday ng ilang mga pahinanting driver. At iniiwasan nila na may maharang na truck. At yun nga rin yung naging problema ng kumprontasyon kanina. Sa mga oras na ito, Rafi, nananatili dito yung mga pahinante at driver para ipahayag pa rin yung kanilang pagtutol sa daytime truck ban o yung Ordinance 8336 ng lungsod ng Maynila. Partikular na raw yung pang-aabuso na ginagawa ng mga nanghuhuli sa kanila. Balik sa iyo, Rafi. So, Trisha, itong organisasyon na to na nagpasimuno nitong truck holiday ngayon, kasama ba sila sa sinasagawang dialogo at yung nakatakdang pulong bukas sa City Hall, Trisha? I'm sorry, Rafi, pakiulit. Oo, tinatanong ko lang, Trisha, kung itong organisasyong nagsagawa ng truck holiday ay kasama sa nakaplanong pulong kasama ng mga opisyal ng lungsod bukas, Trisha. Yung mga lumahok sa kilos protesta, yung mga lumalahok dito sa kilos protesta, tinanong natin sila kanina kung meron ba sa kanilang grupo na ikipag-usap sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon sa kanila, meron daw. No, Rafi, hindi lang malinaw no, sa atin kung kasama ba sila sa pulong bukas. Pero ayon sa grupo ng ACTO at CTAP, tuloy-tuloy raw yung paikipag-usap nila sa lokal na pamahalaan ng Maynila. At meron daw silang plano kaugnay nga nitong mga nangyayaring pang-aabuso at ng mga epekto sa kanila nito ipinatutupad na daytime truck ban. Pero sa ngayon daw, hindi pa nila ito maaaring sabihin sa atin, Rafi. So, Trisha, ang sabi ng mga nagpo-protesta kanina, tuloy may nakikipag-usap daw sa kanila sa City Hall pero walang makapagsabi sa atin ng mga partikular na bagay na pinag-uusapan. Basta sa ngayon daw, ang gusto lamang nilang mangyari ay mahinto yung pang-aabuso ng mga traffic enforcer na nanguhuli raw sa kanila nang hindi malinaw sa kanila kung ano yung kanilang mga naging paglabag. At yun nga, may alis itong daytime truck ban at maibalik na lamang daw sa dati, Rafi. So, Trisha, ang malinaw dito, isang maliit na grupo lamang yan pero nakapagdulot ng epekto dyan sa may North Harbor. Yung iba nilang mga kasamahan ay hindi coordinated yung kanilang ginawang aksyon. Anong balak ngayon ng kapulisan dyan? Meron ba silang gagawing aksyon para matigil na yung
sinasagawang truck ban dyan? At hinaharang pa ba, Tricia, yung ibang nagde-deliver na truck? Sa ngayon, Rafi, wala na tayong nakikitang pangaharang. Yung ding harang na sinasabi kanina, yung sako daw ng basura na inilagay sa may banda roon, kaya hindi makadaan yung mga truck dito. Pinaalis na yon, kaya tuloy-tuloy naman nakakadaan. Ang ginagawa lang ngayon ng mga nagkikilos protesta, yung mga kasamahan nilang driver at pahinante, naabutan nila ng papel, ng polyetos, hinihikayat na makisama sa kanila. Pero ngayon wala namang nangyayaring pangaharang. Yung mga pulis, andito, kanina andito sila, ayun, Rafi, miyembro ng pulisya, ang sabi nila, andito lamang sila para, hindi para i-disperse itong grupo, i-disperse lamang daw nila ito kapag nakita nila na nanghaharang sila ng mga truck na hindi raw pwedeng gawin nitong grupo, Rafi. At sa ngayon, dito sa May Island, katapat lamang nitong mga nagpo-protesta, Rafi, andito yung mga opisyal ng ACTO. Sila ngayon yung isa rin sa mga nagbabantay dito sa mga pahinante at driver para siguruhin na walang truck na nagde-deliver papunta sa MICT yung mahaharang ng mga nagkikilos protesta, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyong update, Tricia Zafra.